Mga Karava TV, bago natin buksan ang unang pahina ng kwentong ito, itatanong ko muna sa inyo, ano ang gagawin mo kung ang board meeting ng asawa mo ay mauwi sa check-in kasamang kanyang kabit? Karaniwan na sa ating mga babae ang umiyak, magluksa at magtanong kung saan tayo nagkulang. Pero sa gabing ito, ibahin niyo ang ating legal wife dahil kapag ang isang rina ang tinraidor, hindi niya idinadaan ang laban sa gulo ng sabunutan o hindi sa talas ng utak at bigat ng mga resibo. Humanda kayong manginig, mainis at humanga sa tapatan ng dalawang palaban na babae. Isang kabit na akala mo kung sinong legal wife umasta at isang tunay na asawa na magpapatunay kung bakit sa kanya nakapangalan ng korona. Kaya mga Karafa TV, ihanda ang inyong mga puso dahil magsisimula na ang resibo ng tunay na rina. Sabi ni Adrian, may mahalagang board meeting siya sa isang eksklusibong restaurant kasamang mga kasosyo sa negosyo. Bilang isang mapagkatiwalaang asawa, tumangulang si Amanda. Ngunit ang hinala ng isang legal na asawa ay mas matalas pa sa alinmang patalim. At hindi siya nagkamali. Sa mismong gabi na yon, gamit ang sariling mga mata, nakita niyang asawa na may kalandian na namang iba. At hindi lang basta simpleng hapunan ang nakatadhana dahil ang sunod na destinasyon ng dalawa ay ang Amor Sekreto, isang tagot mamahaling private resort sa labas ng lungsod kung saan plano nilang mag-check-in para sa isang gabi ng kasalanan. Ngunit nagkakamali sila kung akala nila iiyak na lamang si Amanda sa isang sulok at magpapakalunod sa luha. Si Amanda Silva Cruz ay isang matagumpay na arkitekto. May pinag-aralan at higit sa lahat, hawak ang titulo ng pagiging legal na asawa. Bit-bit ang nag-aalab na galit at ang mga dokumentong magpapabagsak sa kanila. Sinundan niya ang dalawang taksil hanggang sa kanilang tagong paraiso. Doon ay makakaharap niya si Cassandra, ang kabit na walang ulong yuyuko sa hiya. Palaban, mapangahas at sopistikada, umasta si Cassandra na tila ba siyang may-ari ng lalakit ng marangyang buhay na tinatamasa nito. Sa tapatan ng dalawang babae, walang gustong magpatalo. Ipaglalaban ni Cassandra ang tinatawag niyang tunay na pag-ibig, habang itatayo naman ni Amanda ang kanyang dangal at ang kapangyarihan ng batas. Ang pag-ibig walang batas, pagmamayabang ni Cassandra. Ngunit ang kasal ay batas. At sa batas na yan, tinitiyak ko magiging pulubi kayong dalawa. Ang malamig at nakakatakot na ganti ni Amanda. Ito ay hindi lang kwento ng isang simpleng panguhuli sa baon sa kasalanan. Ito ay isang madugong labanan ng karapatan, pagbawi ng sariling dignidad, at ang matamis na paghihiganti ng isang babaeng tinaydor ng kanyang pinakamamahal. Kapag ang isang legal na asawa ang naglatag ng mga resibo, asahan mong gugulong mundo ng mga mapagsamantala. Abangan ng bawat matatalim na salitaan ang mga sampal ng katotohanan at ang nagniningning na pagbangon ng isang tunay na rina tungo sa isang bagong panimula at happy ending na karapat-dapat para sa kanya. Sinong mananatiling nakatayo kapag natapos ng bagyo? Pumasok sa mundo ng paghihiganti at tagumpay sa ang resibo ng tunay na rina. Gabi na, ngunit tila walang balak matulog ang lungsod. Ang marangyang restaurant ng Le Petit Plaisir ay nagniningning sa ilalim ng mga mamahaling chandelier. Sa loob, maririnig ang banayad na tugtog ng violin at ang kalantog ng mga kristal na baso ng mga mayayabang at mayayaman. Sa isang madilim na sulok ng parking lot, sa loob ng isang simpleng itim na SUV, may isang pares na mga mata na hindi kumukurap. Si Amanda. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Halos mamuti ng kanyang mga kuko sa tindi ng pagkakahawak. Ang kanyang puso ay parang tambol na mabilis ang pagtibok. Halo-halong kaba, sakit at nag-aalab na galit ang sumasabog sa kanyang dibdib. Board meeting, Adrian, o baka naman broad meeting. Bulong ni Amanda sa sarili. Ang kanyang boses ay may halong pait at pang-uuyam. Kagagaling lang niya sa isang mahabang araw sa kanyang kumpanya ng arkitektura. Pagod ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang isip ay gising na gising dahil sa hinalang ilang linggo nang nagpapahirap sa kanya. Si Adrian, ang lalaking pinangakuan niya ng habang buhay sa harap ng altar, ay unti-unti na nagiging estranghero. Laging nakatagong telepono,
Laging nakatalikod kapag may ka-text at madalas na umuwi ng madaling araw na may amoy ng kakaibang pabango. Pabango na alam ni Amanda ang hindi sa kanya. Nang magpaalam ito kanina na may bigla ang pulong sa mga board members sa mamahaling restaurant na ito. Hindi na nagdalawang isip si Amanda. Sinundan niya ito at ngayon nakikita niya si Adrian sa pamamagitan ng malaking salamin ng restaurant. Bihis na bihis ang kanyang asawa. Suot ang mamahaling tuxedo na siya pa mismong pumili. Tila may hinihintay itong napakahalagang tao. Maya-maya pa isang taxi ang huminto sa tapat ng restaurant. Bumaba mula ditong isang babae na tila pag-aari ang buong kalsada sa tindi ng kumpiyansang taglay nito. Si Cassandra. Kahit sa malayo, kilala ni Amanda ang babaeng madalas niyang makita sa mga likes at comments sa social media ng kanyang asawa. Suot nitong isang pulang sando dress na hapit sa bawat kurba ng kanyang katawan. Ang kanyang mahabang buhok ay bagsak at may kulay at ang kanyang mga labi pinintahan ng pulang-pulang lipstick. Pumasok si Cassandra sa restaurant. Pinanood ni Amanda kung paano nagbago mukha ng kanyang asawa nang makitang babae. Ang malamig at seryosong mukha ni Adrian ay napalitan ng isang malapat at malanding ngiti. Nang makalapit si Cassandra, walang paggalinlangan at sa harap ng maraming tao ay yumakap ito sa leg ni Adrian at hinalikan ang lalaki ng matagal sa labi. Nanigas si Amanda sa kanyang kinaupuan, parang may isang malaking tipak ng yelo na dinikit sa kanyang puso bago to biglang tinupok ng apoy. Ang sakit ay gumuhit sa kanyang buong pagkatao, ngunit mabilis niya itong nilunok. Hindi siyang tipo ng babae na iiyak na lamang, magwawala ng walang plano o magpaparaya na parang talunan. Siya si Amanda Silva Cruz. Siyang nagpatayo ng kumpanyang tinatamasa ngayon ni Adrian. Siyang legal na asawa at hindi niya hayaang tapakan lang ang kanyang dignidad. Napanood niya kung paano maglandian ng dalawa habang kumakain. Nakita niya kung paano subuan ni Adrian si Cassandra ng pagkain. Kung paano haplusin ng kabit ang mukha ng kanyang asawa at kung paano sila magtawanan na tila ba walang nasasaktang tao. Ang bawat hawak ni Cassandra sa kamay ng kanyang asawa ay parang saksak sa pride ni Amanda. Ngunit bawat saksak ay nagpapatigas sa kanyang kalooban. Naglalabas siya ng kanyang telepono at kinuha ng malilinaw na litrato ng bawat tagpo. Ang bawat click ng kamera ay isang resibong gagamitin niya sa tamang panahon. Nang matapos silang kumain, pagkalipas ng isang oras, nakita niyang tumayo ang dalawa. Inakbayan ni Adrian si Cassandra habang naglalakad palabas. Sumakay sila sa kotse ni Adrian. Sige, magpakasaya kayo ngayon. I-enjoy niyong bawat segundo, malamig na sabi ni Amanda habang pinaandar ang kanyang sasakyan ng patay ang ilaw upang hindi mapansin. Dahil sisiguraduhin kong ito na ang huling gabi ng ligaya ninyo. Nagsimulang umusad ang kotse ni Adrian at dahan-dahan na sumunod si Amanda sa dilim. Ang laro'y nag-umpisa na at sinisiguro niyang sa dulo ang tunay na Rina pa rin ang mananatiling nakatayo. Madilim ng daan habang patuloy na sumusunod si Amanda sa sasakyan ni Adrian. Habang lumalayo sila sa abalang lungsod, unti-unting nawawalang mga ilaw ng mga gusali at napapalitan ng mga matatayog na puno at masukal na paligid. Ang tanging nagbibigay liwanag sa kalsada ay ang mga headlight ng sasakyan ng kanyang asawa at ang malamlam na sinag ng buwan. Ang katahimikan sa loob ng kotse ni Amanda ay nakakabingi, ngunit sa loob ng kanyang isip may isang bagyong nangangalit. Hindi niya mapigilang maiisip kung ilang beses na ba itong ginawa ni Adrian sa kanya. Ilang beses na ba siyang nagpuyat sa pag-aabang sa lalaking akala niya ay nagpapakapagod sa trabaho, habang ang totoo ay nagpapakasasa ito sa piling ng iba. Ang bawat alaala ng kanilang mga sweet moments noon ay tila naging laso na unti-unting pumapatay sa natitira niyang pagmamahal. Ngunit ang natitira sa kanya ngayon ay hindi panghihina o hindi purong determinasyon. Pagkalipas ng halos isang oras na biyahe, bumagal ang sasakyan ni Adrian at lumiko sa isang pribadong kalsada. Sa dulo nito'y bumadyang isang marangyang arko na may nagliliwanag na neon lights. Amor Secreto Resort, isang eksklusibo at napakamahal na private resort na kilala bilang taguan ng mga mayayaman na may tinatagong sekreto. May matataas itong bakod na tila pader na isang kaharian, sapat upang hindi makita ng publiko ang anumang kalaswaan o kasalanang nagaganap sa loob. Nakita ni Amanda na pumasok ang kotse ni Adrian matapos bumukas ng malaking iron gate.
Huminto si Amanda sa tapat ng guardhouse. Bahagya niyang binaba ang salamin ng kanyang bintana. Sapat upang makita ng security guard ang kanyang muka. Nang makilala ng gwardya kung sino siya, agad itong napaayos ng tayo at namutla. Ang pamilya Cruz, partikular ang kumpanya ni Amanda, ang arkitekto at isa sa mga nagmamay-ari ng shares ng resort na yon. Ma'am Amanda, magandang gabi po. Nautal na bati ng guard. May kailangan po ba kayo? Sir Adrian po kasi, kapapasok lang. May kasama po siyang. Alam ko kung sinong kasama niya at alam ko kung anong gagawin nila. Puto ni Amanda sa sasabihin ng guard. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may panginginig ng otoridad na hindi pwedeng baliin. Huwag mong itatawag sa villa nila na nandito ako. Kung ayaw mong bukas na bukas din ay mawalan ka ng trabaho at mapalaya sa lugar na ito. Naintindihan mo? Oo, opo ma'am. Sige po, pasok po kayo. Mabilis sa sagot ng guard sabay pindot sa switch upang buksan ang gate. Ipinark ni Amanda ang kanyang sasakyan sa isang madilim at madamong bahagi ng resort. Malayo sa mga mamahaling sasakyan ng mga bisita at sapat upang hindi mapansin ni Adrian. Patay ang lahat ng ilaw ng kanyang kotse nang bumaba siya. Malamig ang hangin na nagbubuhat sa dagat, ngunit ang kanyang katawan ay nagiinit sa galit. Dahan-dahan, parang isang anino, naglakad si Amanda patungo sa pinakadulo at pinakapribadong villa ng resort, ang Villa Amor. Ito ang pinakamahal na silid, may sariling infinity pool at direktang tanawin ng karagatan. Habang papalapit siya, naririnig niyang mahinang tunog ng sensual na musikang R&B na nagmumula sa loob, kasabay ng mahihinin at malalanding tawa ng isang babae. Lumapit si Amanda sa malaking glass window na natatakpan lamang ng manipis na kortina. Mula sa maliit na puwang, kitang-kita niya ang buong eksena. Ang sala ay napapalibutan ng mga kandila at may nakahandang mamahaling champagne sa mesa. Si Cassandra ay nakasuot na ngayon ng isang napakamanipis na silk robe na kulay itim. Halos wala nang tinago sa kanyang katawan. Nakaupo ito sa kandungan ni Adrian habang ang mga kamay ng kanyang asawa ay mapangahas na nakahawak sa hita ng kabit. Ang bango mo talaga babe, narinig niyang sabi ni Adrian bago sinubsob ang mukha sa leeg ni Cassandra. Siyempre naman, para sa'yo lang ako, malanding sagot ni Cassandra habang hinahaplos ang buhok ni Adrian. Sana ganito na lang tayo palagi. Sana hindi mo na kailangang umuwi sa boring mong asawa. Ang mga salitang yon ang tuluyang bumasag sa natitirang kontrol ni Amanda. Ang sakit na nararamdaman niya kanina ay tuluyan ng natupok at ang natira na lamang ay ang matinding pagnanais na ipakita sa dalawang ito kung sinong totoong nagmamay-ari ng laro. Hindi na siya kumatok, hindi na siya nag-atubili. Sa pamamagitan ng kanyang takong, marahas ng tinulak ang double door ng villa na swerteng hindi pa nailak ng maayos ng dalawa dahil sa pagmamadali. Blag! Ang malakas na tunog ng pinto na humampas sa pader ay umalingaw-ngaw sa buong villa na pumutol sa mapanuksong musika at sa malalaswang halakhak ng mga taksil. Magandang gabi sa mga nagpupulong para sa kinabukasan ng kumpanya, wika ni Amanda. Habang naglalakad, pumasok ng may maringal na tindig at isang nakakatakot na ngiti sa kanyang mga labi. Ang malakas na lagaslas ng pinto ay tila bumasag sa mahiwagang mundo na binuo ni Adrian at Cassandra sa loob ng villa. Sabay na napatalo ng dalawa. Si Adrian na noon ay nakasubsob ang muka sa leeg ng kanyang kabit ay mabilis na tumayo. Sa sobrang pagmamadali at gulat, nabitawan niyang baso ng champagne na hawak niya. Ang mamahaling kristalin na basag sa sahig at ang likido'y kumalat na parang dugo. Isang talinghaga na unti-unting pagkadurog ng kanyang tinagong lihim. Namutla si Adrian. Ang kanyang mga labi nanginig habang kanyang mga matay nanlalaki sa takot nang makitang asawang si Amanda na nakatayo sa may pintuan. Amanda! Nautal na bulalas ni Adrian habang pilit na inaayos ang kanyang nagusot na polo. Anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman ang lugar na ito? Paano ko nalaman? Diretsang naglakad pumasok si Amanda sa sala. Ang bawat tunog ng kanyang takong sa makintab na sahig ay parang hatol ng kamatayan para kay Adrian. Hindi siya sumigaw, hindi niya sinabunutan ng kabit at hindi siya nagwala. Sa halip, prente siyang naupo sa marangyang velvet sofa. Sa tapat ng dalawa, dinalahan ng kanyang binti at ipinatong ang kanyang mamahaling Hermes bag sa kanyang kandungan.
Tumingin siya kay Adrian ng may malamig na ngiti. Adrian, asawa mo ko sa loob ng 5 taon. Alam ko kung kailan ka nagsisinungaling. Alam ko kung kailan ka natatakot. Ang amoy nga ng utot mo kabisado ko. Ang amoy pa kaya ng mababang klaseng pagtataksil mo? Bago pa man makasagot si Adrian upang magpaliwanag, isang maras na hakbang ang pumailan lang. Si Cassandra na kanina'y bahagyang nagulat ay mabilis na nakabawi. Sa halip na magtago sa banyo o mahiya, maras nitong hinilang kanyang manipis na silk robe upang mas lalong maging mapangakit ang kanyang tindig. Itinaas niyang kanyang baba at tinignan si Amanda mula ulo hanggang paa nang may matinding panguuyam. So, ikaw palang sikat na legal wife, wika ni Cassandra. Ang kanyang boses ay puno ng pangingisay at kawalan ng galak. Umakbang siya palapit sa sofa kung saan nakaupo si Amanda na tila ba siyang reyna ng pamamahay na yon. Akala ko ba matalino ka? Architect ka, hindi ba? Kung talagang matalino ka, dapat alam mo kung kailan ka na hindi mahal ng asawa mo. Look at him, Amanda. Sa akin siya masaya. Sa akin siya naghahabol. Hindi mo ba kayang tanggapin na lipas ka na? Napakurap si Amanda. Hindi dahil sa nasaktan siya, kundi dahil sa labis na kamangmangan at kapal ng muka ng babaeng na sa harap niya. Natawa siya na mapakla. Isang maikli at nakakatunaw na tawa. At ikaw naman ang kabet? Tumayo si Amanda mula sa pagkakahilig sa sofa. Sa kanyang pagtayo, kitang-kitang malaking pagkakaiba ng dalawa. Si Amanda ay disente, elegante, at may natural na otoridad, habang si Cassandra, sa kabila ng kanyang ganda, ay mukhang pilit at mura sa kanyang kasuotan. Umakbang si Amanda palapit kay Cassandra hanggang sa ilang pulgada na lamang ang distansya ng kanilang mga mukha. Akala ko naman may klaseng pumatol sa asawa ko. Sa ganda ng kotse at kumpanya pinapatakbo ni Adrian, umasa ako nang ipapalit niya sa akin ay may utak at dignidad. Pero mukha ka palang basahan na pinulot sa tabi ng daan. Isang pampalipas oras na binabayaran para sa panandaliang aliw. Aba, matapang ka ha? Nalilisik ang mga mata ni Cassandra sa matinding galit. Ang kanyang dibdib ay mabilis na nakandong sa paghinga. Para sabihin ko sa'yo, hindi ako pampalipas oras. Mahal ako ni Adrian. At dito sa resort na to, sa silid na to, ako ang reyna niya. Ako ang pinagsisilbihan niya. Reyna? Tinignan siya ni Amanda na may halong puot at awa. Ang tunay na reyna, may korona, may trono, at may basbas ng langit at lupa. Ang sayo, pansamantala lang na silid na may aircon na binayaran gamit ang perang pinagharapan namin ng asawa ko. Huwag kang umasta na parang may karapatan ka sa lalaking yan, Cassandra. Dahil sa mata ng batas, sa mata ng lipunan, at sa mata ng Diyos, isa ka lang palamunin. Isang magnanakaw na kaligayahan ng iba at isang babaeng namamalimos ng atensyon sa pag-aari ng may pag-aari. Pag mo kong madaan-daan sa batas at moralidad, Amanda. Ang pag-ibig, walang batas. Kapag naramdaman mo, susundin mo. Ganti ni Cassandra, habang lalong tinataas ang kanyang boses upang takpan ang unti-unting takot na gumagapang sa kanyang dibdib. Mabilis siyang lumingon kay Adrian at marahas na pinwestong kanyang sarili sa tabi nito. Sabay yakap ng mahigpit sa braso ng lalaki. Tumingin siya kay Amanda na may mapanghamong mga mata. Adrian, sabihin mo nga sa kanya, huwag kang tumahimik dyan na parang tuod. Sabihin mo sa kanya kung sino ba talagang mahal mo ngayon. Hindi ba't ako? Hindi ba? Gabi-gabi mong sinasabi sa akin na sawa ka na sa kanya dahil puro na lang trabaho at kumpanya ang inaatupag niya na para ka na lang niyang empleyado sa bahay ninyo. Dahan-dahang ibinaling ni Amanda ang kanyang malamig at matatalim na paningin kay Adrian. Ang kanyang asawa ay mukhang basang sisiw na naulanan sa gitna ng bagyo. Nakayupo ito, hindi makatingin ng diretso sa mga mata ni Amanda at ang mga kamay nito ay nanginginig habang pilit na inaalis ang pagkakahawak ni Cassandra. Amanda, mag-usap tayo. Please, wag dito. Nakakahiya sa mga tao sa labas. Nakakahiya sa management ng resort. Pautal-utal at mahinang pakiusap ni Adrian. Ang boses nito ay wala man lang kahit katiting na tapang. Nakakahiya? Natawa si Amanda, ngunit ang tawang yun ay walang bahid ng saya kundi purong puot. Ngayong huli ka na sa akto. Nahihiya ka? Noong kinakandong mo babaeng yan habang nagpapakahirap ako sa mga board meetings natin. Naisip mo bang hiya?
Nung ginagastos mong pera ng kumpanya para ipang hotel sa kanya. Pumasok ba sa utak mong salitang hiya, Adrian? May karapatan ako dahil ako nagpapasaya sa kanya ngayon. Singit muli ni Cassandra na ayaw talagang madaig sa eksena. Ikaw, ano ka ba? Isang piraso lang ng papel ang hawak mo. Ang kasal ay kontrata lang. Pero ang puso ni Adrian, nasa akin. Ang pirasong papel na tinutukoy mo, Cassandra, ay ang kasal na nagpoprotekta sa akin sa dangal ko at sa lahat ng ari-ari ang tinatamasa ninyong dalawang ngayon. Malamig na wika ni Amanda. May kinuha siyang isang makapal na brown envelope mula sa kanyang Hermes bag at marahas itong inihagis sa ibabaw ng glass table sa tapat ni na Adrian. Ang tunog ng pagbagsak ng envelope ay tila hudyat ng pagtatapos ng kanilang maliligayang araw. Buksan mo, Adrian. Basahin mo para maliwanagan ng kabit mo kung anong uri ng papel ang hinahamon niya. Utos ni Amanda. Nanginginig na kinuha ni Adrian ang mga papel habang binabasa ang bawat linya. Unti-unting nawawalan ng kulay ang kanyang muka hanggang sa maging kasing puti na ito ng papel na hawak niya. Bago ako pumunta dito, kinausap ko ng board of directors at ang legal team ng bangko. Pagpapatuloy ni Amanda, bawat salita'y parang bilyong-bilyong tonelada ng bigat. Pinasara ko na at naghain ako ng freeze order sa lahat ng joint accounts natin. At ang kumpanya, sa akin nakapangalan ng 60% ng shares bilang founding architect, habang ang natitirang 40% ay nakasanla na sa bangko dahil sa mga nakaraang utang mo na ako naggarantor. Tumingin si Amanda kay Cassandra na nagsisimula ng magpalitang reaksyon mula sa pagiging matapang patungo sa pagkaalarma. Kaya kung sasama ka sa kanya, Cassandra, siguraduhin mong handa kang pakainin siya ng buhangin dito sa resort. Dahil simula sa oras na to, wala siyang makukuhang kahit isang duling na sintimo mula sa akin. Ang kotse na dinala ninyo dito, sa kumpanya nakapangalan yan at bukas ng umaga, ipapahatak ko yan. Ano? Amanda, huwag mong gawin yan. Ang kumpanya natin, ang reputasyon ko. Bulalas ni Adrian na tuluyan ang binitawan si Cassandra at lumapit sa tapat ng mesa. Tila ba nagmamakaawa? Wala ka ng kumpanya, Adrian. At wala ka na ring reputasyon dahil pinili mo maging supervisor ng kabit mo kaysa maging katuwang ng isang reyna. Deklarasyon ni Amanda na may pangingibabaw na tagumpay. Si Cassandra na halatang nabiglat na bahala sa narinig tungkol sa pera at kumpanya ay biglang nagiba ang timpla ng mukha na walang mapangasar ng ngiti. Ngunit pinalitan ito ng itsura na isang sulok na hayop na naghahanap ng malalapitan. Hindi pa rin ito gustong magpatalo sa harap ng legal na asawa. Ang kanyang pride ay hindi papayag na umalis ng may bahid ng pagkatalo. Akala mo ba? Matatakot mo ako sa pera. Napakababaw mo, Amanda, sigaw ni Cassandra habang pinipilit na patigasing muli ang kanyang tinig. Kaya kong buhayin si Adrian. Hindi kami mamamatay sa gutom ng walang mga ari-arian mo. Ang mahalaga sa akin, siya uuwi gabi-gabi sa akin niya hinahanap ang init na hindi mo maibigay dahil mas mukha ka pang lalaki kaysa sa kanya. Ah, talaga? Sige nga, patunayan mo, hamon ni Amanda. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nalilisik sa galit. Humakbang siya papalapit kay Cassandra. Bawat tapak ay naghahatid ng panganib. Pero bago mo siya buhayin at bigyan ng init, bayaran mo munang lahat ng ginastos niyo dito sa resort. Dahil ang credit card na ginamit ni Adrian sa pag-check-in at pagbili ng champagne na yan ay card ko. Isang extension card na binuhat ng sarili kong sweldo. Sa sobrang inis at hiyang nararamdaman ni Cassandra, tuluyan na nagdilim ang kanyang paningin. Ang kawalan ng maisagot sa katotohanan ay pinalitan niya ng marahas na emosyon. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay. Ibinuhos ang lahat ng lakas nito at mabilis na winasiwas upang sampalin si Amanda. Wala kang kwentang babae! Ngunit bago pa man dumapong palad ni Cassandra sa pisngi ni Amanda, isang mabilis at matibay na depensang sumalubong sa kanya. Dahil sa pagiging alerto at handa sa anumang maruming laro ng kabit, mabilis na nasalo ni Amanda ang bisig ni Cassandra sa hangin. Ang pagkakasalo ay tumpak at mahigpit. Isang hawak na nagpapakita ng lakas na isang babaeng hindi marunong sumuko. Mahigpit ang baon ng mga daliri ni Amanda sa balat ni Cassandra, sapat na upang mapadaing sa matinding sakit ang kabit at mapaluhod ng bahagya. Huwag mo ko masubok-subukan, Cassandra. Huwag mong iisipin na pareho ko ng mga mahihinang asawa
na nababasa mo sa mga kwentong iiyakan ka lang at magmamakaawa. Bulong ni Amanda. Ang kanyang boses ay malamig pa sa yelo, ngunit puno na nagbabagang babala. Bago pa man makakilos si Cassandra, marahas na binitawan ni Amanda ang hawak na bisig nito at sa isang kisap mata, gamit ang buong bigat ng kanyang katawan at ang naipong galit na nakaraang mga buwan, ay binalik niya ang atake. Si Amanda ang nagbigay ng isang napakalakas at napakatunog na sampal na dumaing sa bawat sulok ng mga rangyang villa. Ang tunog ay parang latigo sa gitna ng katahimikan ng gabi. Dahil sa lakas ng impact, napaupo si Cassandra sa sahig. Gulo-gulo ang buhok, habang ang kanyang kanang pisngi ay mabilis na nagkulay ube at namaga. Agad na bumuhos ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi lang dahil sa pisikal na sakit, kundi dahil sa matinding kahiyang tinamo niya sa harap ng lalaking pinagmamalaki niya. Adrian! Tingnan mo ang asawa mo! Sasaktan niya ba ako sa harap mo na wala ka malang ginagawa? Umiiyak na sumbong ni Cassandra habang hawak ang kanyang nasaktang mukha. Sumugod si Adrian upang tulungan at itayo si Cassandra mula sa sahig, ngunit bago pa man niya ito mahawakan, itinaas ni Amanda ang kanyang kamay upang patigilin ang kanyang asawa. Ang isang kumpas na yon ay sapat na upang mapatigil si Adrian sa kanyang kinatatayuan. Subukan mo siyang hawakan o tulungan, Adrian, banta ni Amanda, ang kanyang daliri nakaturo sa mukha ng asawa. At sisiguraduhin kung bukas na bukas din ang mga litrato niyong dalawa dito sa resort ay nasa bawat dingding ng social media. Sa pamilya mo at sa mga kliyente natin, isasama ko pang pagsampa ng kasong concubinage sa korte. Tignan natin kung saang basurahan kayo pupulutin kapag naging kriminal kayo sa mata ng publiko. Napatigas si Adrian sa ere. Ang takot sa kanyang mga mata hindi maitago. Para siyang paralisadong nakatitig sa kanyang asawa. Alam niyang kapag nagbanta si Amanda, hindi ito isang blanco o emosyonal na pananakot lamang. Isang matalinong arkitekto at negosyante si Amanda. Bawat galaw nito ay kalkulado. Bawat takbang ay may kasunod na plano. Ang kasong concubinage at ang kahiyang idudulot ng iskandalo sa social media ay tuluyang maglilibing sa kanyang pangalan sa industriya. Tumingin si Adrian kay Cassandra na umiiyak pa rin sa sahig. Hawak ang namamagang pisngi at pagkatapos ay muling tumingin kay Amanda na nakatayo ng tuwid. Walang bahid ng takot at may aura na isang tunay na nagwagi. Sa pagitan ng kanyang karangyaan at ng babaeng sinasabi niyang mahal niya, mabilis na pumili ang kanyang makasariling puso. Amanda, please, wag natin gawin ito. Nagkamali ako. Nadala lang ako ng tukso. Pagmamakaawa ni Adrian. Sa isang iglap, tuluyan na nawalang natitirang pride ng lalaki. Lumuhod siya sa harap ng kanyang asawa, sa mismong malamig na sahig ng villa, habang tuluyang iniwan sa tabi si Cassandra na tila ba hindi niya ito kilala. Let's fix this. Babalik ako sa bahay. Gagawin ko lahat ng gusto mo. Pakiusap lang, huwag mong sirain ang buhay ko. Fix this? Tinignan siya ni Amanda mula sa itaas pababa ng may matinding pandidiri. Adrian, ang tiwalay parang salamin. Kapag nabasag, maaari mo pa ring idikit ang mga piraso gamit ang pinakamatibay na pandikit. Pero habang buhay mo nang makikita ang bilyong-bilyong lamat nito. At sa tuwing tinitingnan ko mukha mo, hindi ko makikita ang asawang minahal ko. Ang makikita ko na lang ay ang lamat ng kataksilan mo. Binalingan naman ni Amanda si Cassandra na nakatunganga habang pinapanhod ang pagluhod ng kanyang hari. Ang kabit ay parang binuhusan ng malamig na tubig nang makita ng mabilis sa pagbaliktad ni Adrian. At ikaw, Cassandra, tingnan mong lalaking pinaglalaban mo ng buong giting. Ang panguyam ni Amanda habang itinuturo ang nakaluhod na asawa. Ang daling lumuhod at magmakaawa sa akin ng malamang mawawalan siya ng pera at marangyang buhay. Yan bang sinasabi mong reyna ka? Ang reyna ng isang lalaking walang bayag at walang paninindigan. Pinagpalit mong sarili mong dignidad para sa isang lalaking handa kang itapon sa basurahan kapag ang sarili niya ng balat ang nakataya. Napatitik si Cassandra kay Adrian. Halo-halong galit, pait at matinding pandindiri ang gumuhit sa kanyang mukha. Adrian! Kanyang ka ba kaduwag? Ipinagtatanggol mong pera mo at ang kumpanya kaysa sa akin pagkatapos ng lahat ng sinabi mo. Tumahimik ka, Cassandra! Sigaw ni Adrian pabalik sa kabit. Ang boses ay puno ng sisi at galit upang isalbang kanyang sarili. Kung hindi dahil sa paghahabol at panunukso mo,
Hindi kami magkakagulo ng asawa ko. Ikaw ang sumira sa pamilya namin. Isang malakas at umalingaw-ngaw na tawang pinakawalan ni Amanda. Isang tawang puno ng tagumpay, ngunit may kasamang matinding pait para sa limang taon ng kanyang buhay na nasayang sa maling tao. Kayong dalawa ay perpektong magkapares, wika ni Amanda habang sinusukpin ang kanyang bag. Parehong taksil, parehong walang paninindigan at parehong basurang ugali. Kaya huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo paghihiwalayin. Magkasama kayong mabulok sa sarili niyong mga kasinungalingan. Humarap si Amanda sa pintuan, ngunit bago tuluyang humakbang palabas, nilingon niya sila sa huling pagkakataon. Ang resort na ito ay bayad na gamit ang card ko hanggang bukas ng umaga. Sulitin yung huling gabi ng karangyaan. Dahil simula bukas, ang tirahan mo na Adrian ay sa labas ng bahay ko. At ikaw Cassandra, ihanda mong abogado mo dahil sisiguraduhin kung bawat sintimo na ginastos sa iyo ng asawa ko ay babayaran mo sa korte. Sa huling tunog ng kanyang takong, tuluyang iniwan ni Amanda ang dalawang taksil na ngayon ay nagsisigawan at nagkakasubuan na ng sisi sa loob ng silid. Sumikat ang araw na may dalang kakaibang liwanag para kay Amanda. Sa unang pagkakataon, matapos ang ilang buwang gabi ng pagdududa, mahimbing siyang nakatulog. Pumasok siya sa kanyang opisina sa kumpanya ng maaga. Suot ang isang eleganteng puting suit na tila sumisimbolo sa kanyang malinis at bagong panimula. Bagamat may konting kirot pa ring naiwan sa kanyang puso dahil sa 5 taong pagsinamahan nila ni Adrian, mas nangingibabaw ang matinding kaluwagan. Wala nang mga gabi ng pag-aalala. Natapos na ang paghahanap ng katotohanan dahil siya mismong kumuha ng mga resibo ng kataksilan. Eksaktong 9:00 ng umaga nang pumasok ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado na si Attorney Santos. Bitbit ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga legal na dokumento para sa legal separation, division of assets at ang formal na pagtanggal kay Adrian sa Board of Directors. Magandang umaga, Mama Amanda. Bati ng abogado habang nilalapag ang mga papel sa kanyang malawak na mahogany desk. May magandang balita ako. Pumirma na si Sir Adrian sa lahat ng waivers at kasunduan na inihanda natin. Mukhang wala na rin siyang lakas o tapang na lumaban pa sa korte dahil alam niyang hawak natin ang lahat ng ebidensya mula sa resort. Talo siya sa batas at alam niyang kapag tinuloy natin ang kaso, tuluyan siyang mabubura sa industriya. Mabuti, seryosong sagot ni Amanda habang kinukuha ang kanyang mamahaling panulat. Walang pag-aalinlangan niyang itinala ang kanyang pirma sa bawat pahina ng dokumento. Siguraduhin mo makuha kong bawat sintimo at ari-ariang nararapat sa akin. Ang mga taong walang katapatan ay walang karapatan na makibahagi sa mga bunga ng aking dugo, pawis at pagsisikap. Habang sinusuring iba pang mga ulat, pumasok ang kanyang sekretarya upang iabot ang ilang mga balita mula sa labas. Dahil sa mabilis na pag-aksyon ni Amanda, hindi lang si Adrian ang nakaranas ng hagupit ng karma. Mama Amanda, nakatanggap po kami ng ulat mula sa marketing agency na pinapasukan ni Cassandra, saad ng sekretarya. Matapos makarating sa management nila ang tungkol sa iskandalong dinulot niya at ang bantang demanda para sa concubinage at damages. Opisyal na po siyang tinanggal sa trabaho upang maprotektahan ang reputasyon ng kanilang kumpanya. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amanda. Ang mantsa sa lipunan ay unti-unti talagang nililinis ng sarili nilang mga gawa. Nalalaman din niya na si Adrian ay tuluyan ng lumaya sa kanilang marangyang subdivision dahil frozen ang kanyang mga bank accounts at binawi ng kumpanyang sasakyang gamit nito, napilitan itong lumapit sa isang maliit at lumang apartment sa isang abalang bahagi ng Maynila, malayo sa marangyang buhay na nakasanayan nito sa piling ni Amanda. Si Cassandra naman ay binalikan si Adrian upang manumbat, ngunit ayon sa mga bali-balita, ang dalawa'y madalas na nag-aaway dahil sa kawalan ng pera hanggang sa tuluyan na ring mag-iwanan. Naupo si Amanda sa kanyang suave chair at tumitig sa malaking glass window ng kanyang opisina. Tanaw ang malawak na kalangitan. Napagtanto niya na ang pinakamabisang paghihiganti ay hindi palaging tungkol sa pisikal na pananakit o pagwawala sa harap ng publiko. Ang tunay na pagbawi sa dignidad ay ang pagpapakita sa mga nagtaksil sa iyo na kaya mong mabuhay ng mas matagumpay, mas marangal at mas masaya nang wala sila. Ang korona ng isang tunay na reyna ay maaring mayanig ng bagyo, ngunit kailanman hindi tutuluyang malalaglag.
Lumipas ang isang taon na tila ba isang mabilis na agos ng tubig. Ang buhay ni Amanda ay tuluyan na nagbago. Mas naging makulay, mas produktibo, at mas matagumpay. Ang kanyang kumpanya ng arkitektura ay hindi lamang nakabangon mula sa nakaraang iskandalo, kung hindi lumago pa lalo matapos makakuha ng mga dambuhalang project sa iba't ibang panig ng Asya. Mas mukha siyang bata ngayon. Ang kanyang balat ay nagniningning. Ang kanyang mga mata ay puno ng buhay at ang bawat hakbang niya ay may hatid na kakaibang karangalan. Ang sugat ng nakaraan ay hindi na nangingirot, kundi nagsisilbi na lamang ng dekorasyon ng kanyang katatagan. Isang gabi, ginanap ang isang engranding gala para sa mga natatanging negosyante at lider ng industriya sa isang marangyang 5 wedding hotel. Suot ang isang napakagandang emerald na gown na may mataas na slit. Si Amandang naging sentro ng atraksyon ng gabi. Ang bawat tao sa bulwagan ay napapalingon sa kanyang kagandahan at nag-uumapaw na kumpiyansa habang hawak ang isang baso ng champagne at nakatayo malapit sa balkonahe. Isang pamilyar at baritonong boses ang pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. You look absolutely breathtaking tonight, Amanda. Parang mas lalo kang nagiging maningning sa bawat araw na lumilipas. Nakangiting bati ni Ethan, isang matangkad, gwapo't matagumpay na real estate mogul na matagal nang nakikipagtulungan sa kanyang mga proyekto. Sa mga nakalipas na buwan, hindi lang negosyong naging tulay sa kanila. Si Ethan ay patuloy na nagpapakita ng marangal, tapat at dahan-dahang intensyon na mapalapit sa puso ni Amanda nang walang pagmamadali at may buong respeto sa kanyang nakaraan. Salamat, Ethan, tugon ni Amanda, at sa pagkakataong ito, ang ngiting sumilay sa kanyang mga labig totoo at abot hanggang sa kanyang mga mata. Masarap lang sa pakiramdam. Nasa wakas, malaya na ako sa lahat ng bigat at tunay na masaya sa kung anong meron ako ngayon. Karapat-dapat ka lang na maging masaya, Amanda. Tapat na wika ni Ethan habang nakatitig ng malalim sa kanyang mga mata. Lumapit ito ng bahagya at hinawakan ang kanyang libreng kamay na may pag-iingat. Ang isang rinang katulad mo ay hindi dapat iniiwan sa dilim o ginagawang pangalawa lang. Dapat kang pinagmamalaki sa buong mundo, inaalagaan at minamahal ng buong katapatan. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon ng takot at pagdududa, nakaramdam si Amanda ng isang kakaibang tibok ng puso. Hindi itong tibok na dulot ng galit o pagnanais na magiganti, kundi isang mainit na pintig ng pag-asa. Alam niyang handa na siyang magpalaya at magbukas muli ng kanyang puso. Ngunit sa pagkakataong ito, para sa isang lalaking marunong rumespeto at magpahalaga sa kanyang tunay na halaga bilang babae. Habang nag-uusap sila, aksidenteng napalingon si Amanda sa may entrance ng ballroom. Doon ay nakita niya si Adrian. Pumasok pa bilang isa na lamang ordinaryong bisita o ahente ng isang maliit na subcontractor. Suot nitong isang lumang suit, mukha itong matanda, may mga linya ng stress sa mukha at halatang pagod sa buhay. Nang magtamang kanilang mga mata, mabilis na namula sa hiya si Adrian at agad na nag-iwas ng tingin. Tila ba gustong lamunin ng lupa sa tindi ng kahihiyang nadarama habang nakikitang nagniningning na kalagayan ng kanyang dating asawa. Ngunit si Amanda, hindi na siya nakaramdam ng galit, puot o kahit na anong pait. Ngumiti lamang siya ng matamis at may dignidad. Itinaas niya ng bahagi ang kanyang baso ng champagne patungo sa direksyon nito, isang tahimik na pagpupugay sa kanyang sarili para sa tagumpay na kanyang nakamit. Bago tuluyang tinalikuran si Adrian upang harapin si Ethan na masayang naghihintay sa kanya. Napatunayan niya na ang kanyang punto sa buong mundo. Ang pinakamatamis at pinakamagandang paghihiganti ng isang legal wife ay hindi ang sirain ng iba, kundi ang mamuhay ng marangal, maging higit na matagumpay at yakapin ng isang masayang bagong simula sa piling ng taong tunay na nagpapahalaga sa kanya. 5 taon pa ang mabilis na lumipas matapos ang gabi ng engrandeng gala. Ang panahon sa kanyang mahiwagang paraan ay naging mabisang gamot upang tuluyang patuyuin ang mga sugat ng nakaraan. Ang galit na dating nagpaliyab sa puso ni Amanda ay unti-unting napalitan ng kapayapaan. Isang kapayapaang nagbunga ng tuluyan na niyang binitawan ang huling hibla ng pait at ibigay ang isang tahimik ngunit tapat na kapatawaran kay Adrian. Hindi dahil sa karapat-dapat ito, kundi dahil karapat-dapat ang sarili niya sa isang buhay na walang bitbit na mabigat na bagahe. Isang maaliwalas na linggo ng hapon,
Nagtungo si Amanda sa isang pampublikong parke sa lungsod. Kasama niya si Ethan na ngayon ay asawa niya na at katuwang sa lahat ng bagay habang masayang pinapanood ang kanilang 4 na taong gulang na anak na lalaki na tumatakbo sa damuhan habang humahabol sa mga bula ng sabon. Ang tawa ng kanyang pamilya, ang pinakamagandang musikang naririnig ni Amanda sa araw-araw. Habang nakaupo sa bench at nakasandal sa balikat ni Ethan, napansin ni Amanda ang isang pamilyar na bulto ng lalaki sa hindi kalayuan. Si Adrian, ngunit wala ng itsura ng lalaking talunan. Matanda at pagod na nakita niya 5 taon ang nakaraan. Si Adrian ngayon ay maayos ng tindig, nakabangon na mula sa pagkakadapa at may bakas ng simpleng kaligayahan sa muka. May kasama itong isang disenteng babae na may bitbit na sanggol at isang 7 taong gulang na batang babae na masayang nakahawak sa kanyang kamay. Nakahanap na rin ito ng sariling pamilya. Malayo sa karangyang naging lason sa kanila noon, ngunit puno ng totoong kapayapaan. Nagtagpo ang kanilang mga paningin. Sa pagkakataong ito, walang umiwas sa tingin dahil sa hiya, walang kumulong dugo dahil sa galit. Dahan-dahang lumapit si Adrian kasamang kanyang bagong asawa. Huminto sila isang hakbang ang distansya mula sa bench ni na Amanda at Ethan. Bahagyang tumayo si Amanda, habang si Ethan naman ay marahang humawak sa kanyang bewang upang magbigay ng suporta. Amanda, Ethan, unang bati ni Adrian, ang boses ay kalmado at may malalim na respeto. Magandang hapon. Magandang hapon din, Adrian. Nakangiting tugon ni Amanda. Walang panginginig sa kanyang boses. Tumingin siya sa mga kasamang babae at mga anak ni Adrian. Ang ganda ng pamilya mo. Salamat, sagot ni Adrian. At sa isang tapat na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Silang dahilan kung bakit ako bumangon at nagbago. Gusto ko lang samantalahin ang pagkakataong ito na magpasalamat sa iyo, Amanda. Sa pagpapalaya sa akin noon at sa kapatawarang alam kong binigay mo kahit hindi ko hiningi ng formal. Masaya ako para sa inyo ni Ethan. Masaya rin ako para sa iyo, Adrian. Ang nakaraan ay nananatili na sa likod. Ang mahalaga ay kung nasan tayo ngayon. Malumanin na sagot ni Amanda. Ipinakilala ni Adrian ang kanyang asawa at nagpalitan sila ng maikling kamustahan na may buong paggalang sa isa't isa. Walang ilangan, walang pait at wala ng sakit. Pareho na silang nakatayo sa sarili nilang mga paa, kapwa masaya sa piling ng mga taong pinili nilang makasama sa panibagong yugto ng kanilang buhay. Nang magpaalam ang pamilya ni Adrian upang magpatuloy sa kanilang pamamasyal, pinanood sila ni Amanda habang naglalakad palayo. Muling umupo si Amanda sa tabi ni Ethan na agad siyang hinagkan sa noo. Tumingala si Amanda sa langit habang ninanamnam ang malamig na simoy ng hangin. Napagtanto niya na ang tunay na tagumpay ng isang legal wife ay hindi lang manalo sa laban ng karapatan at makabawi sa mga nagtaksil sa kanya. Ang pinakadakilang tagumpay ay ang kakayahang lumingon sa nakaraan ng may ngiti, yakapin ang kasalukuyan ng may buong pagmamahal at humakbang patungo sa hinaharap na may malinis, malaya at buong puso. Sa lahat na naglalakbay sa kwentong ito at sa bawat taong nakikinig, ang buhay ay hindi isang laro kung saan ang panali sinusukat sa kung gaano karaming puso ang kaya mong bihagin o linlangin. Ang bawat desisyon natin ay may kaakibat na presyo at ang karma ay walang pinipiling oras kung kailan maniningil para sa mga lalaking patuloy na nagtataksil. Sa mga lalaki na hanggang ngayon ay nagpapakasasa sa kasinungalingan, kayong may mga asawang naghihintay sa bahay pero naghahanap ng panandaliang init sa iba. Huwag niyong ipagpalit ang binuong buhay para sa binuong laman. Ang pagiging lalaki hindi sinusukat sa dami ng babaeng kaya mong paglaruan sa dilim. Sinusukat to sa kakayahan mong panindigan ang sumpa mo sa harap ng altar sa ilalim ng liwanag. Kapag niloko mong asawa mo, hindi mo lang siya binastos. Binawasan mong sarili mong pagkatao. Tandaan mo, ang pera, karangyan at katanyagan ay madaling mawala kapag ang tiwala ng isang legal na asawa ang tuluyan mong sinira. Huwag mong hintayin na magising ka isang araw. Nang natitira na lang sa'yo ay ang malamig na sahig ng pagsisisi. Habang ang reynang binaliwala mo ay masaya na nagniningning sa piling ng iba. Para sa mga kabit na alam ng may asawa'y pumapatol pa rin. Sa mga babaeng pumapatol sa lalaking may pamilya na ang katwiran ay pag-ibig lang o mas mahal ako, ang pag-ibig na itinayo sa luha ng isang legal na asawa ay kailanman hindi pagpapalain.
Ang isang palasyong ninakaw mo ay magiging kulungan mo rin sa dulo. Huwag mong ibaba ang iyong halaga para lang maging pangalawa, para lang magtago sa mga resort o para lang mamalimos ng atensyon sa oras na bakanting lalaki. Walang reyna na nakatayo sa trono ng iba. Kung kaya niyang talikuran at saktan ng babaeng nangako sa kanya ng habang buhay, ano ang garantiya mo na hindi kanya itatapon kapag may dumating na mas bago't mas bata? Ang pag-ibig ay may dignidad. Kung walang respeto, hindi yan pag-ibig. Yan ay pansamantalang pagpuno lamang ng sariling kakulangan. Ang kasal ay hindi lang basta piraso ng papel. Ito ay simbolo ng katapatan, respeto at sagradong pangako at sa mga legal na asawa na hindi nakaranas ng pagtataksil. Huwag kayong matakot. Ang halaga ninyo hindi nababawasan dahil ang pinili ng asawa niyong maging marumi. Sa huli, ang pagpapatawad tulad ng ginawa ni Amanda hindi tanda ng kahinaan. Itong pinakamataas na uri ng tapang, ang palayain ng nakaraan upang ang sarili naman ang makabangon at sumaya. Mamuhay tayo ng may malinis na konsensya dahil ang pinakamasarap na tulog sa gabi ay ang tulog ng isang taong walang nilokong pamilya at walang sinirang buhay ng iba. Muli po mula kay Rava TV, maraming salamat po sa pagsama sa kwento ni na Amanda at Adrian. Ito po si Miss Maria, ang inyong narrator. Maraming salamat po.